Hello. Hello ka na dun, ah? Hello, magandang araw muli mga kaprobinsya. Ang tagal natin hindi na nakakapag-video, tsaka nakakapag-vlog sa ating mga bougainvillea. Ngayon ay medyo mahaba-haba yung aming bakasyon at sem break. Kaya samantalayin na natin. Nakikita nyo ba itong napakagandang bougainvillea dito? Ang tawag natin dito mga kaprobinsya ay, syempre ito yung ating Wahid Alicia. So kung tutuusin, hindi naman ganito kagandang mga Wahid Alicia, diba? Kung minsan nagwa-wild sila, malalaki. Pero paano nga ba ito gawin na ganito kaganda? So tapusin yung panoorin yung simpleng video natin na ito para at least makita nyo kung paano ko po ito ginagawang mabulaklak itong ating Wahid Alicia. Okay, dahil lumalaki na si Raya at lagi siyang nakikisaw-saw sa aking mga ginagawa. Andito na naman siya. Oh, ayan. So, hello ka dun, anak. Hello. Hello ka dun kay camera dun. Hello, anak. Hello. Oh, yan. So, kaya masanay na kayo na tuwing nagbibideo ako ay nandyan na rin si Raya. Kasama na siya sa aking vlog. Okay? At ayan nga po, no, mga simpleng reminder lang o kaya mga tips para maging ganito yung inyong Wahid Alicia. Una-una. Siyempre, itong paso niya ang isang nag-dictate sa kanya. So, pagpasensyaan nyo na ito, nung bubuhatin ko sana para ipakita sa inyo ay nabiak na yung kanyang paso. Kaya papalitan natin ito mamaya. So, ito, maganda po na, ayan, tignan nyo naman, para ma-achieve natin yung mabulaklak ninyong Wahid Alicia ay kailangan na controlled silang mabuti. Ayan, tignan nyo yung mga nilagay kong lupa dati dito. May mga bato pa sa loob na maliit. Ayan. So, may sumama nga lang na cancel. So, ganito lang po. Kung titignan nyo, kung naka-root bound na siya, ibig sabihin hindi na gaanong nakakapag-explore yung kanyang mga ugat. Hindi na po siya nagpo-focus sa mga dahon-dahon pag ganun. Kaya, importante po na patubuin natin sila o kaya tanim natin sila sa saktong size lang ng paso. Saka hintayin natin talaga na mabuo tong mga ugat-ugat niya. Kasi kapag hindi pa talaga ito buo yung mga ugat-ugat na yan, ay magwa-wild muna. So kapag ganun na po, yung inyong mga bougainvillea, lalo na itong Wahid Alicia, ay magpo-focus na talaga siya sa pamumulaklak. Ayan. So ngayon, ililipat natin siya sa kanyang bagong paso. So tanggalin ko lang yung mga ibang ugat. So ganyan. Hindi naman namamatay pag nagre-repat kayo. Kahit na ganitong blooming, kapag ganito siya. No? Hindi. Yan, pagka root bound na kasi, yan, hindi yan nakaka-apekto kahit buhat-buhatin pa natin o kaya ilipat sa mga ibang paso. So ito yung nakuha kong paso. Mumurahin lang siya. Wala akong makitang maayos eh. Yan. Thank you, anak. Ayan. Meron akong alalay. So, ngayon, ilagay ko lang to sa loob. Ayan. Ito siya. Tapos, maglalagay ako ng bago. Ito, mixture ng buhangin at saka coco peat. Ayan. Marami akong nakukuhang coco peat kasi. So, ayan. At ilalagay na natin siya dito. Na ganyan. So, ayan, yung bagong kinalabasan, ayusin ko lang para maganda yung kanyang tindig. So, ayan, hindi siya nakagitna. Ito po, nailipat ko na po sa bagong paso. Kung mapapansin nyo, yung paso na pinaglipatan natin ay relatively ganun din kalaki dun sa tinanggal natin. So, ayan po siya. Ganyan. Ngayon, maraming nagtatanong sa mga fertilizer na ginagamit ko sa pampabulaklak ng bougainvillea. So, pinaka-basic po na ginagamit natin yung complete fertilizer na triple 14 para po sa mga beginners.
walang kahirap-hirap po, yun lang po ang gagamitin ninyo. So ayan, i-link na rin po natin no, kung saan nabibili yung triple 14 na yon. So ganun lang, maglagay lang po kayo ng ganun. Pwede kayong maglagay sa paglalagay naman ng ganun ay isang kutsarita lang na maliit. Tapos lagay natin sa ating paso ng ating bougainvillea. Maghintay lang tayo ng kahit mga 15 to 20 days. Makikita na po natin na mayroon na po silang mga lumalabas-labas na mga maliliit na bulaklak. Ayun po. At syempre kung talagang nagtitipid din kayo, kung hindi naman kayo maselan, eto, pwede po nyo gamitin yung human urine. Ayan, kung gumagamit kayo ng orinola, so kahit every other day, lagyan lang po natin siya ng tubig, tapos idilig natin. Ayan, medyo maulan na po kasi babagyo na po dito sa atin, dito sa Northern Luzon, kaya ingat-ingat po tayong lahat. Lumipat tayo dito sa medyo lilim kasi ayan, parating na po yung ulan. So, heto na nga po siya, no, yung ating final output dito sa ating Wild Alicia. Ayan, marami din pong mga cuttings ito ngayon. Kung gusto nyo pong bumili, pwede lang po kayong mag-avail, no? So, kahit na po siya, buwasan lang po natin yung mga pangit na parte para naman mas maganda pang kita. Ayan. So, siguro okay na po ito.